Valid pa yung tanan. Number KBP. Velocity will win the day. Guide us with your grace. Give us faith so we'll be saved. Lord, root out corruption and greed in the Philippine government. Bring instead a spirit of humility, servanthood, and gratitude. Lord, prevail there. Unite those who have faith in you, and build your church in part by giving them a good and just government that will protect them from the waves of human and demonic evil. We pray for the Philippines in Jesus' name. Amen. Padayon nga nagkadako ang gintang tali sa mga dunahan ug mga kabus. Ang mga dunahan ning samot ug gabahan di anon, samtang ang mga kabus ning samot ug kauyamot. Padayon na sa pagpangilkil o pagpangurakot sa pipila ka mga lampingasang opisyal sa kagabanan. Ug tungod niini, natao ang tulumanon. Padayon Pilipino! Padayon Pilipino! Tulumanon nga uyagyag sa mga kahiwian sa mga opisyal sa gobyerno nga gitahasan sa pag-alagad apan di ay gihimong gatasan ang sapi ug panudlanan sa mga katawan. Padayon Pilipino! O karon, aniya ang inyong anchorman. Mayong buntag, sugbo. May buntag, Kabisayan og Mindanao. Adlaw na po nung Huwebes. Pitsa 18 na ning buwan sa Hunyo 2026. 12 na lang kaadlaw, Hulyo na po. Ayay. Tinandalias panahon. May buntag, Metro Cebu. May buntag, Tibok, lalawigan sa Sugbo. Hastang mga silingang lalawigan. Morning, nagyon ninyong tanan. Mga suki og di suki. Mau ba? Silingang nason ug di pod silingan. Good morning na. Basta na Pilipinong Bisaya dito makasabot sa atong gisulti dire. Ay buntag ninyong tanan ha. Karon taon atong suyag contact ang linya ni Comelec Chairman George Erwin Garcia, kabahin aning 10 million nga malita. Mau ba? Yang ginawat niya matod pa sa mga bata-bata ni Rafi Tuplok nga giingon niya mga kargador. Nabiha sa dani. Naloko na. Kanta siya ron kung itag i-appeal man.
Anyway, karon totoo atong soyang kontak ang chairman sa Comelec. Unya totoo lang ay di ay mga unahon sa nato ni mga ambungan dire atong paningkamutang magkontak lang unya pod may buntag ang atong mga classmates from Danau. Perting sa iyuhang nagmata silang Vicky Mata, Inting Mata og Hibiel Mata may buntag. Tudong lumabos pagyud. Kanya Randy Archaga Santisa sa listening. Okay boss, di po shout out. Hungong lang, hungong. Buntag ninyo diha si Jovincio Gukotano. Always watching. Salamat boss ha. O niya, si Awangi. Smoke time taron totoo doon. Akong classmate nga ambungan. Mula noon hanggang ngayon, Arvin Lumongo. Good morning man. O niya, si Coach o Consyal Eric Kinain. Pag yun, may buntag coach. Pwede na bang November to na? Dili kalag-kalag ha. Dungan lang ni. Katang si Paigan o si Miss Zima Susubrado. Morning yun ha. Ang magtiayong ambungan og manyak may buntag. Ano Jesus Junior Molo may buntag pag yun. Ang labing awahe. Si Byron Garcia perti pagyapong pagkahimia in town panagaba. Sus na nawag na inis Byron. Kagahapon na ako'y ka-istorya dito sa coffee shop. Si Byron Garcia mo na itong napadali. O kung nagpalaban ito, matod pa din ako itogan kinsay source. Mao ba? Matod pa niya nga ang kanto ni ang pagpadali niya na mabalihin sa Vicente Soto, nagpalaban siya ni Secretary Laurel Chu Jr. sa Department of Agriculture kay wa man say contact ni John Vic Remulla. In return si Laurel Chu ni tawag ni John Vic Remulla aron mapadali in taon ang himi nga hingalag Byron Garcia pag-transfer sa Vicente Soto Memorial Medical Center. Kagapon si Governor Pambari 4 ni question na ni Dr. Aquino nganong ang mga pasyente gikas probinsya pertin dugayang ma-refer diha sa Mount Tambalanan samtang si Byron perter man pagkadalia. Pagkahibaw di ay ni Laurel Cho ang ingon sa akong amigo nga nanawag ko balik sa gobernadora. Nangayog pasaylo ang sekretary sa Department of Agriculture kay sa diyang nahibaw na nga ang anak na ni Governor Pambari 4 ang gilatan og mayo ni Byron ni resulta sa pagkiha og napriso ng taon siya. Loko na. Magkaingon tag Mayra. Kahita ni mo Byron. Mao ba? Samtang dito sa kauluhan kagapon atol sa ilang special session sa Senado, sa Kongreso, apel man ang lower house. Kagapon, bago na yun, ang lehitimo nga Senate President nga si Sherwin Gatchalian. Congratulations, sir. Atol pa, time to time, ato ning ma-interview din pero basin og sa sunod mga adlaw ato ning kabuot ang iyang linya. O niya, bahin ini ang gipahibaw kagapon nga ang nakikistorya di ay ni Senador Chis Escudero o ni Joel Villanueva, Senador Joel Villanueva, si Mig Zubiri di ay o si Senador Anoho. Perting istorya gyan siya balhin na lang din. O hinungdan nga atong Domingo atol sa ilang wali, sa wali ni Pastor Joel Villanueva sa ilang simbahan Jesus is Lord Movement. Ay, iyan ang gipahibaw nga walang kampihan. Mutambong sa special session aron matrisi na sila aron makapili na og Senate President. Matod pa si Joel Villanueva gitanaw po ang iyang kaugalingon nga sa kahimtang karon ni Jinggoy og ni Bong Revilla dito sa prisuhan gipaningot na Naloko na. samtang paglingi niya sa iyang higdaanan perti pang pagkaninduta. Ba? Limang kang magduya na lang kanito kay perting singota Jinggoy nagsingil lang kunog purol. Sino na nyor? Samtang ang National Bureau of Investigation posibleng mukiha ni kanhi kongresista Mike Defensor kani mo'y partikadirte ganito hanap pargaba. Kani ganas lawgaw tiwas. Ba? Posibleng mukiha ni Mike Defensor humaniya ngay himo ang Senate Blue Ribbon Committee gawa sa Senado. Mao ba? Ingon ang NBI Director nga si Melvin Matibag nga posibleng ilang filean og kaso ugmang adlaw or sunod semana sa kasong human trafficking human gironda ang iyang KTV bar dito sa Pasay City nga matod pa usa sa mga tag-iya. Mao ba? Delikado ni. Human atong iyahang silang attorney Levy Baligon nga giingong
Senate Blue Ribbon Committee gawa sa Senado, red ribbon na lang di ito. Matod pa nga, why ni tambong nga mga senador ni hata gani unta si Senadora Amy Marcos pero wapasod na. Kay pilit ra kuno kay hinapay sa Amy. Apel na si kanhi Ilocos Governor Chavit Singson. Matod pa nga ang maong hearing mo hinungdan to nga murag naklaro na ang murag dirtek and dinuan ni Mike Defensor kabahin ini. Pagpanghatod og malita sa giapel na ang way labot niya. Ay sukuan ni Kiko Pangilinan hasta si Kwansi Chairman Erwin Garcia bahin ani ani balikan niya kay matod pa ang alan karon minority leader lagi paibaw ni Senadora Loren Regarda kasi Senador Alan Peter Cayetano mo ay minority leader sa siya mo tambong kagapon. Pero matod pa ni Cayetano sa iyahang online selling matod pa ni Rapi Toplok. Hello ko na. Mapasalamaton sa kayo. Onya sa sakop sa bagong majority, mapasalamaton kayo siya pero dili kuno siya muundang pag-expose ni ining mga binuang sa pundo sa gobyerno. Onya still fighting kuno siya. Matingil giga niya. Ba? Still fighting kuno siya kay matod pa niya ang iyang yun kinsa ang mastermind ni ining pagpahibos sa pundo sa gobyerno nga pasanginlan nga ni padung nito Malacañang unta pinagi po ni Martin kanhi speaker Martin Tambalos Romualdez. Ba? Samtang kagahapon pa gyud ang majority block bagong sakop sa mayorya. Apel na ini silang Senador si Escudero o si Joel Villanueva ni nahukman nila sa ilang grupo nga ang presiding officer unya sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte si Senador Chis Escudero. Si Escudero kay abogado man matod pa mo himuog presiding officer way labot si Sherwin Gatchalian kay hapit pa man sa mga abogado. Posible nga pailan og kaso matod pa ni Chairman George Erwin Garcia ang mga sakop ni Mike Defensor katong gitawag og ex-Marines. 18 ka buok pon ang gipunan pag yung upat. Mao ba? Kon ang ilang mga affidavit notaryado na kay matod pa kining ilahang mga gibinuang matod pa kon ang ilang mga affidavit notaryado na iya kuno filean og perjury sa pagkakaroon posibleng iyang ika-file nga kaso mao lamang ang libel og ang slander. Nindota ni ilang kalaki mo ni naka nindota ni kay murag na biyaanan sa Cayetano. Iya utang i-expose kinsa gini nakadawa. Kay buong lang ko ni kalit man og ato wa mata toy apel si Escudero og Joel Villanueva sa 18 Marines karon ni nakalit man og apel nga sukan di balitok ang duha. Mao gyapon ni samtang si Cayetano mapasalamaton sa bag-ong mayorya apan matod pa niya kumbate ra gyapon mi. Amo yung ipadayon ang paningkamot nga ma-expose ang mga kawatan sa gobyerno kaya wala siya ma-apel ko nung tingaling balita. Samtang silang sakop sa minority, padayon sila sa ilang gimbuhaton. Sama ni Senador Bongo kagapon nga matod pa niya, bisag kaalyado niya ang Vice Presidente nga si Sara, inyon sa isip Senator Judge sa impeachment trial ni Vice President Sara Onya sa July 6. Magbase gyapon siya sa ebidensya og kamatuuran agoy Ginoo ko. Okay, murag pare na lang impeachment impeach Sara. Sikado ni. Kandang karong adlaw posibleng si Attorney Levy Baligod mo submita sa ilang ebidensya ngadto sa ombudsman kabahin atong mga affidavit sa 18 ka mga Marines og laing upat pang nidugang nga matod pa niya naglaom po sila nga ang Senate Blue Ribbon Committee imbitahon sila kay andam gyud kay silang
mo atubang sa maong komitiba kung tawgon ang giingon nga mga kargador. Hangtang si Tomas Osmeña porbida wa gyud mahimutang hangtod karon. ba? Wa mahimutang si Tomas Osmeña kay mayor of the night man siya, dili kuno siya adlaw lang. Iyang giawhag ang mayor nga si Nestor Archival nga paisuhon og cease and desist order kabahin anang Monterrasas de Cebu. Kay matod pa ang konseho wa gyud kuno wa gyud kuno kahibaw ani nga nag-operate kinahanglan undangon sa nang ilang construction niya samtang naghimo pa og water catchment. Kay matod pa delikado kuno kayo ang mga tao sa ubos pero matod pa ni Mayor Nestor Archival wa gyud mo basas Tomas. ba? Wa gyud mo basas Tomas kay matod pa duna na report ana nga nagpadayon huma na ang water catchment facility sa Monterrasas de Cebu pero nilingi-lingi oras Tomas sinungdan nga wa di siya kabasa. Kaya nagpataka na nagtabi nga paisuhon og cease and desist order sa maong proyekto diya ibabaw sa Guadalupe. Hasta Tomas. Iya pag yung gibasol ang city administrator nga si Engineer Albert Tan nga mo'y nakalangay gyud sa ilang sweldo na ining dulan sa kalibo ka mga GO tungod kay matod pa Tomas nakauuwaw kuno kayo ni nga ang Cebu dunay budget pero way sweldo ang mga GO. Tungkad pa kuno tong Enero hangtod ani buwan sa Marso way sweldo. Niya, matod pa niya iyang patyon kung kinsay responsable ni paglangay sa paghatag sa mga sweldo sa mga GO. atol ni sa ilang sesyon atol ni aging Martes apan at matod pa automatic na nibarog si Consel Dave Tumulak nga ipadilit ang maong statement ni Tomas nga patyo niya. Pinagi sa baho sa iyang kilid ang responsable. ba? Ipatang Patay po ni Tomas Pirting grabe pero sige lang ato balikan unya na gisigutan taon lang ha ang mga isyu nga atong gisigutan karon tantang atong gisuyag kontak ang linya ni Comelec Chairman George Erwin Garcia kabahin aning maong 10 million daw ang gihatod nga pondo gikan sa flood control project wa may klaro putog diin gikan gitong kinsay gasugo kay ang posible nga ang ilang ingon nga mga bodyguards sila ni Zaldico. Mayroon po noong taong magsige ni sila awayay. Pero may bawaan na to og kinsay ginakadawat, kinsay na makak o kinsay ni tugas tinuot. Lami kuno kay manton pag manay sa Junior Molo, lami kay mohigop og kape. Ang kutsara hapit na mo tapot sa mata. Basta magkapaminaw. Kanang magkape bitaw, kuha ang kutsara. Kinain nabuta na itong amigo. Kapag inom niya ang kape, natuslok ang uros kutsara dito siyang mata na buta. ba? Muntag ni Tata Camardo diya sa Argao District Hospital. Boss, morning ni mo. O niya si Botsoy Blanchik. Morning na, boss. Ayun niya nagkantang may krama, kay bati ka ito. Taon lang ha, taon lang. Okay, murag ngilaan ka itong paminahon, kanit lang. Ba? Kaya akong agawn, Aspo Agravante, morning na agawn. Nakos gani si Dos Badjan District Hospital. Siya mo'y kilabot ng mga kolehiyala dito na pito. 7:43 na, standby sa. Mubalik ko, human aning mga midsay, atong kontakon ang linya ni Comelec Chairman George Erwin Garcia karon taon human aning mga mensahe. Alas 7:43 na standby lang mo kay ato pang gipaabot ang linya ni Chairman George Erwin Garcia taon. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. ACS.
Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Ug hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Nakakaproblema sa paglibang? Mag-inom sa Super Fiber, the fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Garantisado nga epektibo. Sa duhang tudbalo ka oras, imo na mapagawas ang higko nga makahatag ubas ta utan ug makamatay nga sakit. Ang hugaw nga colon, ang una nga silent killer. Death begins in the colon. Mag Super Fiber. Mas makita natong mayong resulta kung ato ubanon sa pag-inom ang Life Extension Vitamin D3 kag Super Fiber. Para sa himsog kag maayong digestion, mag-inom kada adlaw sang Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Charm Fab Gold, ang makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang makatulong sa tiyan. Walang amoy kulong, kahit sampay sa loob. Bangong makatulong sa tiyan. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Kabloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Con ay may stay fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Kabloom! Subukan na ang Charm Fab Con. Bangong! Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, malikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun? Magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Gikan sa #1 Smart Dishwashing Paste. Ang galing-galing mo! Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Ing-ana kung Smart ang dishwashing paste na ay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to! Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. Heavy duty limpyo kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality.
sabay sumakay ang buong Sa To Go Travel, biyahing pinasayagyod ka. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. Libre pagyud ang pagkaon. Sa timog biyahe, komportable ug spacious ang cabins. Napakay legroom. Mura kag nagbakasyon. Bisag nga biyahe pa lang. Daghan kayong activities on board para malingaw ang tanan. Mas barato pa kung group travel mo sa pamilya o kahak barkada. sulit, saya sa tugo, let's go! Download sa To Go app o adto sa pila kaduol nga To Go store o travel agent. Sulit, saya, sakay na sa tugo! Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ni paliton, Mari. Uy, di mahimo mare, ako na ning kinumpra. Tuloy ko sa mga gipalitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros ni pamaligyan karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Uy, mare, bayano gibiyaan na ko ay. Asa na ka oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market. Enzo's Meat Market. Piskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market hatiman ikanunay sa tanang panahon sa imong budget. Daghan gyud kag mapalit. Tungod kay sila kanunay ang nagbaligya sa presko, barato ug limpyong mga karning manok, baboy ug baka sa tanang branches nga gikatag sa tibok Subo. Ang Enzo's Meat Market libre pa gyud ang ilang delivery sa kantidad nga 1,000 lamang makapa-deliver na ka sa 12 nga branch sa Enzo's Meat Market. Pinaagi sa tagiya ug tagduma nga si Mr. Judel Arreo. Alas 7:51 na may buntag ni Inday Konsehal Ivy Christie Villarin Lingao. Buntag po ni Boss Marlon Capasio. Diya sa tong linya karon si Comunic Chairman George Erwin Garcia. Ato ni pangutanon kabahin aning sus grabe ha. Murag di naman katuhuan to eh. lang ha. Sige lang. Chairman, good morning po. Magandang umaga po sa inyo at magandang umaga po sa mga kababayan natin dyan po sa Bisaya, sa Cebu. Sa Cebu. Yeah, Chairman, si Oka po itong kausap mo ngayong umaga. Sir, 10 million umano ang binigay sa'yo. Hindi yata malita kasi maliit ang 10 million lang, hindi kasya sa isang malita, mas maluwag. Sir, totoo po ba yun? alam niyo po, Sir Oka, una, ito po'y napakalaking kasinungalingan. Nung isang araw pa natin sinasabi, sapagkat una, wala naman po pakialam si Comelec sa flood control project. Ano naman po pakialam namin dyan? Siguro, ang pwede lang natin tingnan, lalo na sa mga kababayan natin dyan sa Cebu, ang Comelec po kasi nasa likuran lang namin ang DPWH. So siguro yun lang ang pinakamalapit na relasyon. Pero yung nai-involve po tayo sa flood control, hindi man tayo naging contractor kahit kailan. Hindi po tayo naging kontratista man lang. So whatsoever. So yan po ay napakalaking kasinungalingan. Number one. Number two, isipin niyo po, Sir Oka, nung unang akusasyon nila, doon sa sa San Juan, kung saan sila unang nagpresko noon. Kasama rin po ako doon. Kaya lang maaaring hindi na-highlight. Nandun po ako sa kahuli-hulihan. Meron pong 2 paragraphs o 2 talata na nandun yung pangalan ko at sinabi ako naman daw po yung nabigyan ng 4 na maleta. Take note, Sir Oka, 4 na maleta. So, ibig sabihin, 4 na maleta ang sinabi sa akin noon pagkatapos binigyan daw po ako sa harapan ng isang hotel na katabing-katabi ng Ross Boulevard, meaning so public. So yung po talagang itinanggi ko at sabi ko parang nananaginip sila ng gising. Tapos ngayon po Sir Oka, biglang ang sinabi, ang nabigay daw po sa akin ay isang bag na lang na black na may 10 million. Parang pinaliit na nila. Parang merong kumuha nung mga maleta o naubos na ba ang maleta at bag na lang daw po ang binigay sa akin. So doon pa lang po makikita niyo Sir Oka yung discrepancy o yung pabago-bago, binabago ang mga statements, ina-adjust ang mga statement para lang mai-adjust kung ano yung pangangailangan at ano yung mismong yung facts para lang kunyari kapanipaniwala.
So, Chairman, ito'y posible, ha? Itong isang maleta, sabi po daw may laman ng 50 million. Kaya mo yan bumang buhatin yun, sir? Kung sakali? Sir Oka, pag ako po yung nakita nyo, ako siguro mas maliit pa sa iyo. Sure ako dyan, Sir Oka. So, ako po kalinggit-linggit, kaliit-liit ko po, ano. Pero hindi po yun ang pinag-uusapan, Sir Oka. Ang pinag-uusapan po dito, yung kredibilidad. Hindi ko naman sinasabing ako'y sobrang taas ng kredibilidad. O, ang sinasabi ko lang naman po, Sir Oka, kita nyo naman po, pabago-bago ang statement. Pagkatapos pa, yung pagsasalita nila nung isang araw, hindi po pala yun napanumpaan dahil wala pong sinumpaang salaysay. Oo nga There was no affidavit. So, ibig sabihin, tingnan nyo po, from the legal point of view bilang isang abogado ng 2 dekada na nag-practice, tingnan nyo po ito, Sir Oka, lumalabas, dahil hindi ito napanumpaan, hindi ko sila pwedeng kasuhan ng perjury. So ano po Walang bang perjury. balak nyo, sir? Wala kayong kasong isasampa kasi sinira Ay, na meron yung pangalan mo eh. Meron po, kaya lang, yung perjury, mas mataas na kulong kasi yun eh. Oo nga. 6 years, up to 1 day, up to 12 years. So, talagang magaling ang strategy rin. Hindi sila nag-issue ng judicial affidavit o isang affidavit upang hindi sila makasuhan ng tinatawag na perjury. Ano lang ang pwede kong maikaso o nung mga ibang naisama dun sa sinasabi nila? Pwede lang kami magkaso ng tinatawag na oral defamation. Napakababa po ng oral defamation. Napakababang kaso yan na ika nga, ang kulong niyan hindi mo yan papansinin, lalo pa kung may kapalit na kabayaran yung pagsisinungaling. So, ibig sabihin, kita niyo po yung strategy. Pagkatapos, dahil hindi pa napapanumpaan yung mga statement nila, kung sakaling sasagot ka, katulad ng ako'y na-interview ni Sir Oka ngayon, kung sasagot ako ngayon, ang gagawin nila, pag gumawa sila ng affidavit ngayon, i-adjust yung affidavit base sa naging sagot ko, at pagkatapos later on, sasabihin hindi, kasi kinakailangan maging specific kami, o kaya kinakailangan i-collect namin yung mga una naming nasabi, dahil this time, ito ay napanumpaan na. So, yan pong ibig kong sabihin, Sir Oka, parang may mali doon na sana maunawaan ng mga kababayan natin. At yun din po ang dahilan, Sir Oka, kung bakit hindi ako, hindi katulad ng iba, nagpa-file ng kaso. Ako po'y practitioner dati. Ibig sabihin, kinakailangan kompleto muna ako sa facts. Kinakailangan, tingnan ko muna lahat yung mga sasabihin nila. At the same time, kinakailangan yung kasong ipapile ko ay airtight. At ang pinaka-importante, kinakailangan yung mga nasa likod ng mga nagsasalita at nagsisinungaling ay kinakailangan madamay. Hindi naman pwedeng yung mga nagsasalita lamang ang madadamay sapagkat lalo na kung yan ay may mga kabayaran o may mga ibinigay, may mga ipinangako, paano naman yung mga nangako? Paano naman yung mga nagbayad? Paano naman yung gumawa ng script o yung mga gumagawa ng mga istorya na yan? Chairman, kung sakaling, sabi po ni Attorney Levy Baligo, ilang abogado nila ay, kung handa silang humarap sa Senate Blue Ribbon Committee, sila po'y willing na mag-testify. Itong, hindi naman pwedeng, kung mag-testify ko doon, hindi under oath. What if, under oath na yun, itong transcript sa Senate Blue Ribbon Committee, pwede na po bang gamitin mo to file a case against the accusers, sa mga accusers mo? Pwede po, Sir Oka. Yun naman pala pwede naman pala panumpaan bakit po hindi humarap sa tunay na Blue Ribbon Committee? Ibig ko sabihin, bakit po dinaan kami muna sa press conference? Napaka-powerful po ng public opinion Anong munang gusto? Public opinion, sisirain ka muna. Ibig sabihin, magsinungaling muna bago na lang natin ayusin kung talagang may dapat ayusin. Tingnan niyo po yung unang sinabi, may mga binawas po ng mga pangalan Tapos ngayon may mga dinagdag na pangalan. Bakit ganun? Dagdag bawas. So doon pa lang po yung credibility kasi alam niyo po kahit tayong ordinaryong mga mamamayan, hindi po ba kahit sa ating ordinaryong pamumuhay, kahit sa bahay, pamilya natin, pagka yung ating mga anak ay biglang nagsabi ng ganito, biglang binagong statement, ay alam na natin may duda tayo, teka muna, bakit nagbabago ka ng statement? Bigla ka na lang nakaalala ng ganito o bigla mo na lang nakalimutan na may ganyan. Hindi po pwede yan, lalo pa kung yung statement ay pinanumpaan. Take note, yun po ang purpose ng under oath. Pinapanumpaan, hindi lamang sa batas, sa Diyos, para ikaw naman ay mapaila ng kaso kung ikaw ay nagsisinungaling. Sir, kung sakaling may sinumpaang salaysay o affidavit, itong nagbibintang sa'yo, sino po kaya, sir, ang pwede mong idawit? Hindi, maliban sa mga taong directly nagsabing sila po ang nagbigay ng 10 million sa'yo, Chairman?
Kaya po ako talaga nag-iimbestiga, Sir Oka. Alam niyo po sa batas, may tinatawag na conspiracy. Sa conspiracy, the act of one is the act of all. Halimbawa, nagnanakaw sa isang bahay. Pagkatapos mayroong lookout. Kung yung nagnanakaw sa loob ng bahay ay naaresto, yung pong lookout, kung ano yung kaso ng naaresto sa loob, kung yan ay robbery, robbery din siya. Kung halimbawa may robbery with homicide, mayroon palang pinatay o murder sa loob ng bahay habang nagnanakaw, kahit yung lookout na andun lang sa harapan ng bahay at wala naman pakialam doon sa ginagawang pagnanakaw sa loob o yung pagpatay habang nagnanakaw, damay siya at ang kaso rin niya ay robbery with homicide o robbery with murder. Ganun po ang ibig sabihin ng conspiracy. And therefore, yun po ang akin, kaya gusto kong kumplituhin yung facts ko. Ito bang mga nagsasalita ay sila lang. O baka may nagpapakilo sa kanila at talaga namang halatang-halata mo namang naka-script eh. Talaga namang halatang-halata mong may intention lang na magsama ng mga pangalan. Kahit naman, saan ka nakakita si Oka? Kung ang bahay mo kaya, Sir Oka, picturean ko, yung harapan ng bahay. Pwede ko bang sabihin na si Sir Oka, part yan ng flood control? Eh, yun ang mga pinipresenta nila, bigla lang harapan ng bahay o yung kalsada, kung nasaan yung bahay mo, pinicturean, at tapos sinabi, involved ka na. Napakahirap po ng ganun, picture lang ng harapan ng bahay mo o yung kalsada kung nasaan yung bahay mo, involved ka na. So, Madali ibig naman sabihin, mag-picture Chairman George, itong mga abogado, itong abogado nila, si Attorney Levy Baligod at saka si former Congressman Levy Baligod, ay posibleng may sama sa pagsampa nila ng kaso. Sir Oka, kayo nagbanggit niya na wala akong binabanggit na Kasi sila ang nagdala ng mga dating Marines eh. Basta ako, Sir Oka, in the meantime, Sir Oka, nag-gather ako ng mga facts ko, ng mga ebidensya, sapagkat bilang isang abogado, maganda po yung one-time filing. Hindi po pwedeng nag-file ka ngayon para lamang doon sa reaction at para lang patunayan na talagang ikaw ay nagpa-file ng kaso para balikan sila. Hindi po. Kinakailangan pag nag-file ng kaso, airtight. Kasi nakakahiya naman na ako'y naging practitioner ng 2 dekadang mahigit pagkatapos madidismissan lang ako ng kaso dahil sa hindi na pag-aralang mabuti o dahil sa may hindi ka in-involve ng mga tao. Ang ibig kong sabihin po ba, hindi ko naman gagayahin yung iba, yung mga nagsasalita dyan na kasinungalingan, na bigla na lang magdadagdag bawas o bigla na lang itatanggalin na hindi, dapat pag nag-file ka ng kaso, desidido kang ituloy ang kaso laban doon sa mga tao na involved at nakasama doon sa complaint mo. Sa amin lang po, Chairman, dati posible malaki ang porsyento sa paniniwala namin. Totoo ang sinabi nila. Pero the last time, noong maliban sa yung inakusahan na kayo, pati si Sharon Cunita, at saka yung mga po kang hindi na kapanipaniwala yung sinabi nila dahil nagbago at may mga dagdag pang mga umano'y witnesses na mga dating sundalo na parang walang kredibilidad. May mga nagsabi pa rin na bakit kasama si Sharon Cunita. In fact, si Senador Kiko Pangilinan galit na galit sa kanila. Sino kaya ang mauna sa inyo? Kasi inintay din, abogado rin si Senador Kiko Pangilinan. Gusto rin magsampa ng kaso. Sir Oka, tinan niyo po, minadamay na pare. Minadamay na miyembro ng media. Ay sino pa bang madadamay? Ibig sabihin, lahat ba na makakasalubong nila na hindi asasang-ayon sa kanilang sinasabi, idadamay? Ganun na ba ang usapan natin ngayon? Kahit sino na lang, basta hindi kayo sumasang-ayon sa amin, dadamay namin kayo. O hindi kayo nag-serve sa aming interest, damayan na lang tayo lahat dito. Nakakalungkot. Nakakalungkot, nakakangit-ngit. Pero at the same time, dapat lang dito maging focus ka lang, reasonable, and at the same time, wag ka mapapa-apekto. Diyan ko na lang po tinitingnan. So, Kasi sa bandang uli, sir, very hectic yung schedule mo, Chairman, ngayon kasi may 2 election na gagawin nyo sa BARM at saka sa BSKA on November 2. May pangatlo, Sir Oka, na malaki. Yung ating pong special election sa Dasmariñas, Cavite. Dahil remember, tinanggal yung... si Kiko Barsaga. Yes po, kaya meron po kaming special election na mangyayari ngayong August 29. Tapos ang ating pong Bangsamoro Parliamentary Election, nakauna-unahan sa ating bansa ay sa September 14. Yes. At napakalaking barangay and SK election ay mangyayari naman sa November 2. So, yan po yung mga pinaghahandaan namin and that's the reason why po, Sir Oka. So, hindi po tayo nagda-divert sa ating pong focus, nagde-deviate sa focus natin. Gusto po natin dyan pa rin sapagkat yan ang tunay na issue ng bayan, ang eleksyon. May time pa po ba kayo, Chairman, pagsampa ng kaso dito? Kasi pangalan nyo nakataya dito eh.
siyempre po wala namang kapalit yung pangalan, integridad natin. Pero siyempre, dapat nauna muna yung kapakanan ng bayan. Ang isang eleksyon ay parte ng ating demokrasya. Dapat yun po at siyempre, hindi naman ako lang nagtatrabaho. Madami naman po kami nagtatrabaho dito. Halos lahat naman po kami dito nagtatrabaho sa Comelec. Kaya lang, ang importante lang po, hindi rin tayo masyadong kinakawawa, masyado namang niyuyurakan ng pagkatao natin, inaalipusta at tinatapakan ng ating pong pangalan. Chairman, maiba po tayo kasi mayroon kayong, hindi ko na matandaan yung pagbabago sa yung sa party list, sir, yung parang accreditation ng party list. Sir, please educate us para sa mga tagapakinig natin both here and abroad kasi naka-live streaming po tayo. Sila po makapagboto ng mga national candidates, kasama na po dyan ang party list. Sir, ano po bang pagbabago at saka accreditation ng mga bagong party list? Sir Oka, para po sa kaalaman ng mga kababayan natin, ang Comelec ay matagal na pong nagsusulong sa ating Kongreso na sana po kung hindi man magkaroon ng amendment ay i-revised ang ating pong Omnibus Election Code, lalong-lalo na yung party list law. Yung party list law po natin, yung Republic Act 7941, 30 years na po yan halos, wala pong isang section ang binago po dyan. At dahil nga po sinasabi na masyadong naaabuso at sinasabi highly prostituted ang party list system na kung saan nakakapasok ang hindi naman talaga marginalized and underrepresented. Ang Korte Suprema several times, ang daming naging desisyon at to a certain extent nagkakaroon ng mga enhancement o mga pagbabago dahil nga siyempre na-adjust yung mga desisyon dahil nga wala nga pagbabago sa ating batas. Kaya nga ang tanong, bakit si Comelec accredit ng accredit samantalang dapat doon namin ginagawa ng paraan. Pero alam niyo po, paano po namin magagawa ng paraan kung yung mismong batas o desisyon ng Korte Suprema ay nagsasabing halimbawa, basta merong advokasya doon sa naturang sektor, ang isang party list nominee ay pwede makatakbo o maging nominee. Dati-rati ang unang desisyon po ay dapat daw po hindi nakatira sa gated community or communities of Dasmariñas Village or Forbes Park. Pero after several years, nagkaroon po ng enhancement ang ating Korte Suprema at ang sinabi, hindi naman kinakailangan gumagapang sa kahirapan. Sapat na lang daw na merong advokasya, yung mismong nominee, pwede na siyang maging nominee. Ibig sabihin, kung ang ire-representa ay mga kababaihan, pwede magrepresenta ang isang lalaki. Kung ang ire-representa ay mga mahihirap, pwede magrepresenta ang isang super bilyonaryo, basta merong advokasya sa mga mahihirap. Kung halimbawa ikaw ay kabataan, pwede ka magrepresenta sa nakatatanda, sa senior citizen, basta meron kang advokasya sa kabataan, sa nakatatanda. So ibig sabihin po, wala po kami magawa dahil ibig sabihin, kahit na para ang tingin namin itong nominee na ito ay hindi naman marginalized, pero kung may pinapakitang advokasya tungkol doon sa marginalized sector, ay papayagan do po. Sabi po yan ng ating kataas-taasang hukuman. So, talirin yung kamay ni Comelec and the only solution, Sir Oka, ay legislation. Yeah, tama po, sir. Pero hanggang ngayon mukhang wala. I don't know kung may pending bill ba doon po sa mababang kapulungan at saka sa Senado on the party list law para sa mga kahit sa mga provision kasi talaga totoo yung sinabi mo, Chairman, na inaabuso dahil asawa ng speaker naging party list, yung anak ng governor naging party list congresswoman, congressman. So, sir, paano yon? Hanggang ngayon, wala pa namang batas na, wala pa namang pagbabago sa party list law. Still, yung mga dating ginawa ng mga politiko na wala ng distrito, magiging party list sila. So, still, patuloy pa rin yun dyan. Kasi yung trabaho niyo sa Comelec ay ministerial lang po. Meron po kaming proposed legislation, nasa Kongreso na po, nasa Senado, at sa mababang kapulungan. At we're hoping na ito'y mapush na. Talaga naman po, in all fairness, yung leadership po ng Senado at saka Kongreso, nagkaroon lang po ng issue tayo sa Senado, pero yung leadership po ng parehas na chamber, ay nagpupush na rin po na talagang baguhin na yung party list system. Alam niyo po ang pinopropose ni Comelec? Dapat, ang gawin natin, tingnan natin ano pa talaga ang iba't ibang sektor na marginalized ng ating society. Halimbawa po, 10, Sir Oka. Halimbawa, kababaihan, kabataan, nakatatanda, may kapansanan, ang mga veterano halimbawa, o kaya halimbawa yung mga mangingisda, o kaya yung mga indigenous peoples, o kaya transport sector. Kunyari po, 10 lang ang ating pinakatalagang nangangailangang sektor na walang representasyon at saka yung mga marginalized na tinatawag. Tapos, Sir Oka, kung halimbawa ang party list ay 65 na seats
dapat i-allocate natin sa pamamagitan ng batas ilan ang kababaihan, ilan ang mga kabataan, ilan ang PWD, ilan ang veterano, ilan ang mga transport sector, ilan ang fisher folks, ilan ang mga urban poor, etc. etc. So kung halimbawa yung kababaihan, Sir Oka, 3 dapat ang kanyang seats. Yung lahat na maa-accredit ni COMELEC na organisasyon ng kababaihan, sila ang maglalaban-laban doon sa sektor na yon ng kababaihan, sa 3 seats ng kababaihan. Kung halimbawa naman, ang nakaalaan para sa mga veterano ay 2 upuan o 2 seats. So kung ang na-accredit ni COMELEC ay 10 veteran organizations or group, pag nag-eleksyon, sila ang maglalaban-laban doon sa 2 seats na yon ng veterano. I see. So that at any given time, ang bawat isang sektor ay may representasyon. Katulad ngayon, sige nga po Sir Oka, sino ang representative congressman natin sa veterans? Wala. Paano nga mananalo mga veterano? Siyempre habang dumalaon ng panahon, kumukunti na lang sila. Hindi na sila ganun kadami. Kaya dapat talaga, kasi ngayon ang mangyayari, pag pumili ka, ang pagpili ng mga tao hindi nakabase sa kanilang sektor. Kung sino lang ang ma-recognize nila doon sa 155 halimbawa na accredited the party list. So ibig sabihin Chairman George, kung sakaling merong bakit patuloy pa rin silang sinabi ko kanina, yung mga kamag-anak ng mga incumbent congressman o district congressman o kaya governor, kung wala nang distritong mapaglagyan ay pupunta doon sa party list. Sir, isa po ba sa provision na dapat alisin yun, sir? Kasi mukhang sinabi mo kanina prostituted na talaga. Alam niyo po, yan, tama po yan. Pero pwede pa pong mangyari yan sa kasalukuyan na state of things natin, lalo pat kung walang pagbabago sa ating batas. At dapat talaga, maipasa yung anti-political dynasty. Kasi yung anti-political dynasty, Sir Oka, yan ang magsosolve ng issue. Tama, sir, yan. So yan ay kapanalig lagi. Hindi pwedeng, dapat in tandem yan. When you pass a new legislation pertaining to the party list, revised party list law, dapat may kaakibat na anti-political dynasty. Para naman kahit paano, hindi rin nagagamit ang party list ng yung backdoor ng mga may kamag-anak doon sa ibang posisyon, national man o local. So ibig sabihin, sir, kung sakaling ipasa, kasi ayaw na yung House Bill number 8389 na pinasa sa mababang kapulungan, ay ayaw ng mga malalaking business group, yung Makati Business Club at saka yung ibang mga grupo ng mga nasa mataas na antas ng ating lipunan ay ayaw nila So, ano po bang gusto niyo, sir? Kung sakaling kayo po ang bilang isang abogado, kayo po nasa Senado, ano po bang gusto niyo, sir, sa anti-political dynasty? Isang national candidate at saka sa local? Ganun po ba? Sir, siyempre hindi tayo pwede makialam sa legislation bilang nasa COMELEC tayo. Kami po, nung nagpatawag ng hearing, kami po ang kauna-unahang pinagsalita at hininga ng opinyon at idea ng ating pong Kongreso. At sinabi naman po natin na sa bandang huli, ang sabi ng Constitution, Article 2, Section 26, na ang political dynasty ay prohibited. Ibig sabihin, bawal talaga yan. Pero siyempre, let's be practical and realistic. Katulad sa SK. Yung SK, merong anti-political dynasty. Ang isang tumatakbong sangguniang kabataan, hindi pwedeng related by second degree sa isang national, provincial, regional at local official. So yun, at least meron pong ganon. Ang ibig ko pong sabihin, ako para sa akin, ang importante may maipasa na isang anti-political dynasty. Maaaring ng iba sabihin pag sinukat kulang. Maaaring pang iba pag sinabi, sasabihin hindi naman yan prohibition, regulation yan Pero hindi po ba? Napaka-importante tulad ng agrarian reform program natin dati. Pag naipasa, that is a historic legislation. Yes. Simply because simula ng 1987 Constitution, wala tayong anti-political. So, baka naman, at least kahit paano, kahit dahan-dahan, kahit pa konti-konti, at least paano mapatunayan natin, na kaya pala natin na mag-impose na, walang national, local lang, walang 2 local, pwedeng national. So, at least po kahit paano, kahit pa sabihin ng iba po na parang hilaw o hindi nga ganung perfecto, pero at least po, there is now an attempt at mukhang mangyayari na. Kasi naipasa na ng mababang kapulungan Naghihintay na lang tayo sa mataas na kapulungan sa Senado at nakita nyo naman ang pagpursige ng ating Pangulo rin na maipasa ang anti-political dynasty. So at least po, may hope
na baka sakaling may maipapasa nga. Ako po doon na lang umaasa sa ganyan, Sir Oka, that the COMELEC has something to implement come 2028 election. Chairman, sir, last na lang tong topic. Ano kaya sa gut feel niyo, sir? Mayroong pending bill postponing the BSK on November 2. Sir, ano kaya sa inyo? Posible bang mangyaring may mayari namang postponement kasi sa galing to sa Korte Supremang batas na to yung judgment ng Supreme Court na dapat November 2 ang election ng BSK. Alam niyo po, tama po kayo. 2 beses kaming na-sustain ng Honorable Supreme Court. Itong mga nakaraang ilang linggo lamang, sinabi, tama ang mga naging desisyon namin sa political dynasty. At the same time, ay talagang inimpose at talagang napaka-strong na statement ng Supreme Court na sinasabing ito na ang pagkakataon. Bakit tayo nagdidili-dali na magpasa ng anti-political dynasty? So, baka naman po sakali. Yan ay mapapatupad na. Ngayon po, Sir Oka, yung isang issue pa, yung unang nabanggit nyo rin, yung sangguniang kabataan din kasi, at saka barangay SK, may proposal kasi rin na i-postpone. Ang posisyon po ni COMELEC yan, nagsabit na po kami ng posisyon namin dyan, Sir Oka, ay yan ay absolute discretion ng Kongreso. Political decision, ika nga. But on the part of the COMELEC, we will not stop on our preparation. As far as the COMELEC is concerned, tuloy na tuloy ang November Laging handa, SK election. Opo, mahirap na kasi ang batas natin ngayon, tuloy ang election hindi man namin pwedeng i-anticipate na hindi matutuloy yan. So, ano man na mangyari, at least nakahanda kami sa gamit, nakahanda ang mga tauhan namin. At the same time, medyo tayo po'y prepared na magsagawa ng halalan sa November 2. Sir, pahabol na tanong sa ating kababayan na nasa abroad. Sabi niya, kailan po daw ang deadline ng submission ng para po sigurado baka sa mga migrante ito ng accreditation sa COMELEC sa party list. Kailan po daw ang deadline? Po, hanggang December po, last week pa ng December ng taon na ito. So medyo mahaba-haba pa po yung period ninyo para makapag-file ng mga petition dito po sa COMELEC. So last week of December? Of 2026 po, tama po. I see, this year. Sir, nais ko pong pasalamatan si dating Mayor Ernest Herrera. Nakikinig sa atin, kaibigan mo to Opo. At siya ang nakipag-ugnayan sa atin para ako'y mapagbigyan niya ng pagkakataon. Kaya nagpapasalamat din po ako, Sir Oka, sa inyong programa, sa inyong istasyon, sa pagbibigay lagi ng pagkakataon sa mga katulad namin, ma-explain yung ating pumpanig para naman yung mga kababayan natin, lalo na dyan sa bandang area ng Visayas, sa Cebu, ay nauunawaan po yung mga issue natin at yung mga paano rin sila makikialam sa mga issue na kinakaharap ng ating bayan. Pati po sa mga OFW natin, sir, minsan... Ay, definitely. Hindi sila nagre-review. Samantalahin ko, Sir Oka, ongoing po ang registration of voters natin sa abroad. Yung mga kababayan nating OFW o yung mga nakatira dyan sa abroad, ay pwede po kayo magparegister. 2 taon po ang inilaan ni COMELEC. Simula pa po yan noong September 2025 at matatapos po ito sa September 13 ng 2027 naman. So sana po magparehistro tayo bilang botante dahil kukunti pa po ang registered voters natin abroad Kahit saang embassy po sila, sir, magpa-register? Kung sakaling Opo. Meron na po kaming registration anywhere. Kahit po kayo nasa US pero biglang napunta sa Singapore, available kayo sa Singapore, doon po kayo magparehistro. Meron din po tayong tinatawag na satellite registration. Sinasadya talaga yung mga communities, Filipino communities ng mga embahada, konsulada natin upang sila ay iparehistro. Sir, ito pa yung tanong ng ating kababayan. Kailan po daw mag-resume ang continuing registration? Sa February 2027. Natatandaan po na lahat, natapos po ito ditong Mayo 18 para sa barangay SK elections natin. Muli po tayo mag-resume sa 2027 February na maaaring matapos naman po ng September 2027 din para sa paghahanda naman natin sa national and local elections ng 2020. So, clarification lang din, Chairman, ang filing of COC. Nabasa ko yung dati, ito ay September na instead of October. Plano po natin mas gawing mas maaga upang mas mapaghandaan natin, makapagsala tayo ng mga kandidato, ma-resolve namin yung mga nuisance cases, mga disqualification cases, para kung sino lang ang nararapat na malagay na pangalan sa balota ay siyang maiimprenta
ni Commission on Election para may pagkakataon din yung mga hindi papalarin na makapunta sa Korte Suprema at humingi ng mga remedyo kung sakali na gusto nila dapat silang makasama bilang isang kandidato sa 2028. I see, Chairman Erwin, sir. Maraming salamat po talaga sa oras na binigay nyo sa amin, sa ating mga kababayan dito sa Visayas at yung mga abroad na nasa abroad, mga Filipinos abroad. Sana po hindi ito ang huling pagkakataon at ito po ang una. First of the series sa aming mga katanungan sa inyo on the air. Sir, salamat po. Anytime po, Sir Oka. Maraming salamat po muli. Mabuhay po kayo at magandang umaga. Si Comelec Chairman George Erwin Garcia. Klaro na kayo, ha? Marag mukiha, gini ay. Marag mukiha, tanan ako marag ma-appeal si... Kanina Mike Defensor sa tino, lang agapon, ha? Mubo lang kayo before sa commercial break. Gapon ako kay storya. Kanina Mike Defensor, mo gini ay nagadag lawgaw tanan. Daghan na yung nilingi yung mga supporters ni Vice President Sara. Pag-intra ni Mike Defensor kay matod pa, super dirty ginintawana. Yan lang, mo na ilang pagtanaw, lain man ta. Sige lang, basta kay ako murag tanaw na kumurag di man, nakatuan na napil na masyarong kunita. Kagani, maapil na ay dilas alas. Ba? Siyempre na bang artista, kami gano'n mga paborito, magkaya sa partner ng mga sosyo, maapil to labintong. Alas 8:19 na, balikan mo totoo, dumanan eh. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, world-class quality. Og hatod usab kaninyo sa Life Extension Vitamin D3. Time check hatod kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Time check hatod kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Opaskor. Ug hatod usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Bilang magulang, ang tanging hangarin mo ay siguraduhin na protektado ang pamilya. Minsan, hindi sapat ang pangkaraniwang mga paraan para labanan ang mikrobyo at protektahan ang mga mahal natin. Kaya nandito na ang EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule, the first complete herbal supplement in the market. Ito ang katuwang mo para sa proteksyon laban sa anumang impeksyon. Switch na to EXL Makabuhay Plus Dietary Capsule. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-free
friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay. At isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba. Para naman hindi na sumakit ang kamay nila. At para na rin, bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad. Hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Si Dr. Manfred Marpa para sa Super Fiber. Ano bala ang benefits sang super fiber? Gina-normalize ni ang aton bowel movements nga mahimo magaamblig sa aton sa colon cancer. Nabala naton nga ang sobra nga pagtiner sa aton nga higko sa aton nga colon pwede nga maga-poison sa aton kaugalingon nga lawas. Ang super fiber nagabulig man sa pag-achieve sang isa ka balanse nga kabugaton or healthy weight. That is why as a medical doctor, personal ko nga gina-recommend ang paggamit regularly sang super fiber sang life extension. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa masulhay nga pagpamuhin, Super Fiber. Mabakal sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Ready na ba sumakay? Sa To Go Travel, pinasadya gid ang biyahe mo. Libre na ang 50 kilos nga bagahe. May libre pa gid nga pagkaon sa tibuok biyahe. Komportable kag malapad ang mga cabins. May legroom pa. Daw nagbakasyon ka bisag nagabiyahe ka pa lang. Magdamo sang mga aktibidad sa barko pamalipay ang tanan. Mas barato pa kung grupo ka mo nga magbiyahe. Upod ang pamilya o kon barkada. Sulit, saya sa tugo. I-download ang To Go app o kung kadto sa pinakamalapit nga To Go store o kung travel agent. Safe, sulit, saya, sakay na sa tugo. Charm Fab Gold, bangkong makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, bangkong makabloom sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangkong makabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Misis, gusto mo ng flower garden sa loob ng bahay? Ibabad lang ang iyong labada sa Charm Fabric Conditioner. Ka-blue! Ang Charm Fab Con ay may 3 flowery scents na mapagpipilian. Blue All Day Fresh, Pink Peony Fantasy, at Red Berries and Blossoms. Ka-bloom! Subukan na ang Charm Fab Con. Pangong! Ka-bloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Atong paminaon ang testimonya sa Vitron Tablet. Clarita Morillion, Barangay Honrado, Poroxais, Anaw-Awon, San Francisco. Sukad man nga nagamit ko anang Vitron ma'am, gana ang ako gadong pagtulog, ako pagkaon. Kagana gadong ma'am, dili na ko maglipong-lipong. Ang wala pa nakagamit, magamit ka mo anang Vitron tablets, kay gana gadong siya. Gana gadong nga product. Minangay gadong pa ana, dugay na ko nagamit anak ma'am. Vitron Tablet. Mabalit sa mga butika o sa mga tindahan sa RS Will Life Care Marketing Incorporated. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa gahom ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo mare, ako na ning kinumpra. Tuloy ka sa mga palitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na yung binuaros ni pamaligyang karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, mare! Bayan ano gibiyaan na ko ay! Asa na ka, oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Preskong karne sa Enzo's Meat Market na.
na! Ang Insos Meat Market, iman ikanunay ha, sa tanang panahon ang imong budget, daghan gyud kag mapalit, kay mao gini ang ilang tatak. Sa tanang branches nga gikatag sa tibok Sugbo, ang Insos Meat Market nagbaligya kanunay sa presko, barato ug limpyong mga karning manok, baboy ug baka sa tanang branches nila dinhi sa Sugbo. Kini gipanag-iya og inuman ni Mr. Judel Reo. Alas 8:28 na. Si Bustata Cabardo tuwa dito sa District Hospital sa Argao, Tangiga. O niya si akong pasalamatan si Chairman Ernest Herrera, di ay former mayor. Siya ay naningkamot nga. Naghapon, lisod ang kontak ni Chairman George Erwin Garcia, pero pag-contact ni former mayor, former chairman, matik, sige, okay na. Salamat, Chairman, ha? Salamat kayo. Di apoy Ulinar Tusumos, baka baligtad kung sino yung hindi sumasang-ayon sa inyo kinakasuhan nyo. Mura, ihapon niya. Sige lang, ato tanan din mga negative o positive, ato masahon. Botsoy Bladjik, boss, kisi-kisi man, halata man kaayo. O niya, si Boss Nanti Lada, ha? Boss Nanti, salamat kayo. O niya, ang batang ambungan dito 7th District, dili ni bata-bata ni Peter Caldero. Ano yung kinakausgang sinaligan sa opisina ni board member Sarce Break 4 si Cyrus Anthony Buhat Paskang Bisihan. Si Rojon Daguhoy, Shalom, peace daw, peace. Jesus Cañete Celestial, Daas Basak, Lapu-Lapu City, may buntag. May Bonbon Childs ang Cebuanang nanong pagkupahay sa Australia. Sila Noy Estrada o si May Bonbon Childs. Morning na. Kanya si Ma'am Sonia Villaflores 5. Good morning ni mo, Ma'am Son. Mandawe. O ang iyang kaliwat dito sa Tanay City, Negros Oriental. Piti naghana dito tinoon ng tigpaminaw sa Duway Kay. Sige, piti mo kung atbanga po na imong transmitter niya sa upon. Padong dito sa Negros Oriental, including si Kihor o Zamboanga del Norte area. Kanang dipulog og dapitan, katong dapitan dito, di ba? Dito na exile si aning Jose Rizal. At pang Edmond Albiar, dito kay kuno tulia. Nabugag suhito. Si Zini Lili, yun sa istoryahe. Si Boss Ludwig Ubiga, kay Nomnom ko, boss. Ni surface ra ang ni Attorney Baligod, katong PDAP scam. Yes, na ako'y kontak ni so sige kung interview Bisaya man eh. Nakaasawa ni taga Bye-Bye City Leyte, si Ma'am Malo Veloso. Veloso ba ito ni Malot? Malot Veloso. Yan karon baligod na. Akong tiwaso na. Matod pang Boss Ludwig Ubiga na. Hinumdum ko nga, nigawas angan ni Attorney Baligod katong PDAP scam pod. Siya mo tayo, kuha na ito nilang binhorloy. Wapod ta kahibawag yun nga na-IDI kabuang sa mga naa sa pwesto nga ingon ato og wato mubuto ang effort ni Attorney Baligod. So, in fairness lang pod niya, napabilib ko ato pag-expose niya antong panahon na perting dako apod nga kwarta ni Juan de la Cruz ang nasurikbot ato morag around 10 billion tingali to. Pwede na gawin apel mga ito sa aning binor. Pag ito nagkiha po ko atong apel, ang katong Aaron Foundation po niya, lahi po to kay ang Janet Lim na pulis, lahi mo to iyang kuhan kang binor sa Limbangon, kuhan to aning ha, ako lang nang-i-mention, Aaron Foundation po itong ihap, tagrapihap. Hasta to si kuhan, itong taga-Cotabato nga naabot og pamaligya sa iyang abuno kuno Hedres Camotes. Nancy, Congresswoman Nancy, kuhan, nalimot ko. Si Libby Baligod, nagkita mi dito New Star Hotel, atong nahagi mga buwan, nalimot ko pangayo sa iyang bagong number. Ano ba, literal siguro nabilin ato. Patay, nalimot ko, katong panahon yun ni Janet Lim na Police, Binhorloy. Moto'y nakaingon nga, nangapreso po sila Jingo Estrada, Bong Revilla, apel na si aning Juan Ponce Enrile o si Gigi Reyes, katong giingong Chief of Staff, abogada to, Chief of Staff ni aning Juan Ponce Enrile nga ingong iring-iring po niya. Amo to nagkagawa sa maghato.
Kini sila Jinggoy og si Bong Revilla pirmi man ning classmate. Ora nga sa tanan nga kuan, sa tanang mga classmate sa Santakan dito sa karon Payatas Quezon City Jail dito sa Payatas. Pwede, akong pagsabot katong nga giingon ni Senador Joel Villanueva itong Domingo nga mo appeal gid siya sa ipatawag nga special session. At tumong ato in fairness ni Alan Peter Cayetano, tinuod ni ingon nga Senate of Malacanang. Kaya naningkamot bang yun maayo ang administrasyong bangag nga iyang yung magkuha ang Senate leadership kay kung si Cayetano ang mahimong Senate President, parisan ni Marcolita nga iyang mahimong Vice Chairman naman gani sa Senate Blue Ribbon Committee. Ay, ma-appeal mag-use Erwin Toplo ka na. Kaya nakadawat mo to. Pagsangil nga nakadawat. Unya, daghan man kayo. Patay, ingon silang, paduong Diyos Malacanang. Uy, si Andoy Marcos. Mo'y dinawat sa kwarta. Dito, gihatdan pag yun dito. Ilocos o kwarta. Sugo ni Saldi ko ang balay nilang bangag og nilisa nga nagtingsi kung nidawat sa malita. Matay, grabe ha. Kani, di lang na to iapis, tambalos-los, Romualdez. Kaya mamong kita yung utok. Mao na nga, kaning ilahang grupo karon naduha man kang faction ka. Wa na may laing, wa na laing puwersa. Kaning mga Makati Business Club, kaning PPCRB. Ari ni sila sa habig sa kananaang anti-dynasty bill. Pero kaning mga nagsupak-supak ron, sila rin yung duha. Kaya ang mga sakop sa progresibong grupo like Makabayan, tuwa maputpustang bangag. Ang ilang tuyo nga si Sara Duterte Carpio mo, tikyaom yung ka. Someday atong ang tigpamaba sa prosecution si Kuan, si Congressman Zia Alonto Adjong nga Tagalanaw. O niya, ang sa pikas nga habig sa Vice President Sara, si Attorney Michael Puah, katong putiyon, bitaw nga, abogado. Moy, tigpamaba nila. So, kani, ato ni puli-pulihon, aron patas kay murag. Murag nindo ting salida o niya July 6, magsugod naman. So, paningkamutar to, magkontak na to ning duha ka mga habig, aron patas atong pagpangutana, kay niingo na ba to stereoido na. Titighanag pusil, Sara, pres kwinta kapin. Unya, wa ma-appear sa statement of assets, liabilities, and net worth. Pertin daghanang pusil, na ako na ditambo. Na ako na pugakhang. Kasi wa po hingaw na hinganing na masinggan o na mga kuha. Pwede ko na naghana, wa ma-appear salin. Kinintanan, unya, ato na yung paningkamutan nga, pikas o pikas, atong mahinabi kay contest man sila, magpalabuhan na man sila sa bakak, o sa magpalabuhan na yung tinood, o tinood lang. Nanumpar ba yun? Ni saan, ni bahad si Senador Alan Peter Cayetano, minority floor leader na karon. Nandi sa mo unlang, wapa ko mahuman ang ilang kumbate, kabahin ining flood control anomaly. Matay Peter Calderon, murag na-absuelto kaliyot. Alan Quirante o si Jonathan Quirante, murag kaliyot kaya na-absuelto. Kaliyot lang, karon nahilom naman. Pero ang katong mga flood control ghost projects, posible daw nga gitrabaho na wa na ghost kay gitrabaho na ginahinay karon kay hinay kay ang investigasyon sa ombudsman. Wa na ang Independent Commission for Infrastructures kay gibungkag ng bangag kay matay maapil maghapon mi ani. Kone klaro pagkastorya nga kaning gobernoha kon lupi gani kas salida, lupi gani kas execution ay pusas gyud Jinggoy bitaw. Kung rebellion na una. Joel Villanueva, mo tato isunod. Tanaw nila, Joel Villanueva, Joel nga, matay, alimuutan ito, Jinggoy o si Bong Revilla, gahukas na lang. Samtang, og mobalik ko na ang si grupong bangag, bagong majority, basta ninduta, pa sa kong higdaanan. Adi apay, arang-arang, nagpahinomdom na ko ay, arang-arang. Si Boss Ludwig Umegan ay daghang allegation si Attorney Glenn Song og ang United People's Initiative nila ni retired General Romeo Poques sa COMELEC Chairman George Garcia nga nag-prosper. Baka to? Akong na-interview ani si Kuan oy. Sige lang, masiksyon semana si Attorney Glenn Song, former Biliran Congressman. Ako na ning pangutan-on kabahin ani. Unsa naman tong ana kay murag si retired General Romeo Poques antay bangag po ni nga
Muna nangawa sa mga generals pag alsa, pagsaba-saba, batok na ng administrasyon ni Presidente Bangag Marcos. Hello ko na. Sige lang, nga next week ako nang schedule si Kuan. Si Attorney Clenson kay murag daghan tinuod ni siya mga pasangil. Apil mga si Andres Bautista to ano mga anis Amerika, I think murag na priso ron dito. Tungod atong Smartmatic, matay. Gabi ha. Kaya tataon lang ato ning pero di apa kang Byron ganahan ko ning kang Byron kay himi na kayo. Abi na kog isog siya himi man kay tanan. Alas 8:38 na balikan ta mo taon kay di apa mga commercial standby lang. Mubalik na ko man ani. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Time check hatud kaninyo sa To Go Travel Safe Sulit Saya. Time check hatud kaninyo sa Hex Bio Food Supplements. Time check hatud kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kon Upascor. Welcome to our reunion. Uy, Day, nidaot lagi ka. Dili ka na bloated o dili na constipated ni mong naong. Tungod na sa Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. Super Fiber. May powerful detoxification effects ang plant fibers, prebiotics o alkaline food. Lowers cholesterol levels, helps control blood sugar levels, normalize bowel movement o immunity booster, and prevents colorectal cancer. The fast-acting colon cleansing product approved by the FDA Philippines. Para sa mahapsay nga pagkalibang, Super Fiber. Mapalit sa mga butika. For best result, apilig inom og Life Extension Vitamin D3 mapalit sa Alpha Pharmacy, Farmacia Zamora, Bing Pharmacy, Evercare Pharmacy ug Rodzan Pharmacy. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Patay ang 99.9% sa bacteria ug virus tested. Bilib ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Charm Fab Gold, ang hindi makapun sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Charm Fabric Conditioner with Bloom Fresh Technology. May antibacterial na at ka-bloom sa bango ang damit. Charm Fab Gold, ang hindi makapun sa charm. Walang amoy kulong, kahit sabay sa loob. Bangong kumakabloom sa charm. Charm Fabric Conditioner. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Mga misis, may pasabog na hindi nakakabingi, kundi nakakabango ng damit. Kabloom! Ipinakikilala ang Charm Fabric Conditioner. Ang Charm Fab Con ay may Stay Fresh technology, kaya damit ay may bango ng 1,000 bulaklak. Kabloom! Subukan na ang Charm Fab Con. Bangong! Kabloom! Charm Fabric Conditioner, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan. Bright bar blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Masha. Hello, bright bar blue. Isang labanan yan.
tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. Mga idol, alam nyo, hanga talaga ako sa mga nanay natin. Akalain mo yun, magluluto, mag-aalaga at maghuhugas pa. Napakahirap ng kanilang ginagawa at laging kawawa ang kamay nila. Buti na lang, may mga produkto tulad ng Pride Bar Blue na nakatutulong na nga sa gawaing bahay, nanay-friendly pa. Kasi mga idol, ang Pride Bar Blue hindi masakit sa kamay at isang laba lang, tanggal man siya agad. Perfectong Pride Bar Blue sa mga mommies na nakikinig na laging naglalaba para naman hindi na sumakit ang kamay nila at para na rin bumilis ang kanilang paglalaba. Kaya nung nalaman ko to, Pride Bar Blue na ang ginagamit ko at ng mommy ko sa paglalaba. Sa Pride Bar Blue, isang laba lang, tanggal man siya agad, hindi pa masakit sa kamay. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS! Ang kinis na niya. In fairness, nag-glow up. May budget. So solid. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya, wow. White Rose. White Rose Papaya. May glow up with a White Rose Papaya. Sulit ang glow up sa White Rose Papaya. May papaya, niacinamide para sa puti power times 2. Plus shea butter and tea tree oil. Glow up with the power of 2. White Rose Papaya. Kuti sulit ang glow up. Regular use helps. Results may vary. White Rose Papaya. Manufactured by ACS ISO certified world-class quality. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, 'di ba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Opascor, Oriental Port and Allied Services Corporation. Tungod kay kipalagiya sa mga mamumuo, mutahod sa kahog ug katungod sa mga mamumuo na himong malambuon tungod sa panalangin sa Ginoo. Opascor, ang panaghiusa ug paningkamot sa kalambuan gitumong alang sa katawhan. Wow! Kaprisko sa mga karne ug sakto kay kilo. Ako ning paliton, Mari. Uy, di mahimo mare. Ako na ning kinumpra. Tuloy ka sa mga palitan, B. Gusto ko maniguro. Daghan na binuaros ni pamaligya karne. Aron sigurado, adto palit sa Enzo's Meat Market. Ha? Enzo's Meat Market? Dili lisod pangitaon, abli sila gikan sa alas 5 sa buntag hangtod na sa alas 8 sa gabi. Naasad sila sa Carbon Market, abli gikan sa alas 12 sa tungang gabi. Hoy, mare! Bayano gibiyaan na ko ay! Asa na ka oy? Asa pa? Di mo adto ko sa Enzo's Meat Market! Enzo's Meat Market. Preskong karni sa Enzo's Meat Market na. Tana! Ang Enzo's Meat Market, man ikanunay ang ilang tatak ha, sa imong budget, daghan yung kag mapalit kay kanunay gini silang nagbaligya sa mga presko, barato, ug limpyo mga karning manok, baboy ug baka sa tanang branches nga ilang gikatag sa Tibok Sugbo. Ang Enzo's Meat Market, makapadeliver pa ka libre sa kantinan nga o sa kalibo lang, makapadeliver na ka sa imong gustong paliton sa labing duol nga branch sa Enzo's Meat Market nga gipanagya og inuman ni Mr. Judel Reo. Alas 8:46 na di kang Byron. Di apoy kang Tomas. Ba? Pareho rin silang arogante. Pero hime at the same time si Byron. Una-una ko ni Tomas. Ato ni Byron 13 minutos kay gamay na lang nabilis tong oras tungod sa commercial. Una-una ko ni kang Tomas. Ingos Tomas nga. Iyang, mura mag, iyang bata gikay niya ni Store Archival nga mo imayon. Iya paisyohon og cease and desist order parte anang Monterasas de Cebu.
Wa sa ko kailangan ni Slater Young. Wa sa ko ideya og unsa gi tinuoray diha kay ang tuyo ni Tomas tungod tingali sa sulsol anang mga bataan niya nga naa diya siyang palibot unya wa ganahi anang ilang mayor. Hello ko na. Ang nahitabo ingon si Tomas nga isuhin ang paundangan ang trabaho diha. Undang og trabaho kay delikado kayo ang nas ubos. Kay wa pa na mahuman except ko no anang pagtrabaho na anang water catchment. Kanang giingon nga water catchment kanang unsay porma ana basta kay kung kusog kay tubig baha adto mahuwad adtong mura di nagko ang planggana gusto Tomas. Pero niingon ang mayor nga wa na ini kabasa sila. May gani kay Sinister Archibald wala niya sintro nga wala ni mo basas Tomas. Si Tomas nagtuo man ko siyang mayor pagyapon siya pero gabi lang kanang mayor of the night siya magabi night shift ni siya nga mayor. Pagkatulgo niya mayor og adlaw siya may gabi magpuwaw. Iya na pong gitarget pero matod pa diha sa City Hall lugay naman ang gi-practice nga. Ngano ba sa nimo ungod sa mong trabaho anang City Hall og GO nga wa may halos may sweldo. Unya iyang gi tuslog na po ang mata ni Kuan ni Albert Tan nga mo city administrator kay mo ko hinungdan nga pertin dugay ang sulduan. Pero okay ra ko. Okay ra gyud ko og kanang kay ang concern ni Tomas tawhanon humanitarian man kay lima kasi kay trabaho perti kang gutuma. How ba? Init pa kayo kay kanang GO mo na ipanglabay pero ari ko sa giingong wa gyud ka basa. Lisod sa na imong kalaki mas. Kay mura man gyud kag correct gyud kaya mo. Murag ikay perfect adtong ni agi kaning mintarasa si Cebu perti na ning pagkadugaya niya. Pila na ni katuig na mayor si Tomas in 2016 until 2019. Ganun wa man ka mo order atong this order nga katong si Chudakit diha Mayor Tomas. Ikaw pa may mayor adto. Gibahaan og tamas ginawa. Wa lagi nimo natagda diha sa unang umri paundanga. Ningon ang mayor ang dunay final say ani ang DENR. Nganong wa man nimo kaniadtong panahon na Tomas, ang kanang si Chudakit Guadalupe ubos ang bahin, gibahaan ang mayo nganong wa man nimo paundanga. Karon nga dili na kay mayor imong paundangon kay ngano man. Dahil rason nga din ako ikabot niya on air pero mas ang ako lang yung tuyo ni mo. Loko na. Pagmatasag panagsa, oy ganili ikay mayor. Unyas 2028 pwede budagan ka against si Sir Archibald. Pirtir ba yung kang bilibas yung kagalingon ng ikay may laki ng Cebu City ay batang ngiga. Mabito digin mo magkawayon atong kanhi katong naparot bang gobernadora nga si Gwen Garcia kay pareho mamukutok puro mo mga may laki ba. Ang ilad lang kayo sa inyong gihimo, imong gihimo, ang ilad kayo sa imong gihimo kay murag yung kag ikaw, bata-bata ni mong mayor, isuhin ang sis, paundangan na. Kanang sis, and this is order, paundang ba? Paundangan ng Montirasas, humana man, di ay walang yung kamubasa. Naloko. Anong imo mag yung ditso-ditsoon po, og paibawas publiko nga, naaman na yung mga dokumento sa mga tubangan, walang kamubasa, nyor. Mura kag bilib lang kay simong kagalingon mas nga ikaw rin kamao aning Cebu. Pareha po atong usa nga giingnan po nimong si Gwen Garcia mura Cebu SD Garcia Country mura pareha ra mo. Basta pagkalangasa gininoon ni Tomas wa si imbes nga tabangan niya kay Sinister Archibald una abogado mo yung nag-imbitar ako pero mismo gitawgan. Na-press con si Tomas karon dito sa Casino Espanyol. Tambuang ibi. Padong pag umupauli, gikan din kay mahaw sa attorney ay, di na ko i-mention kinsang abogado ha. Migo niya, migo po na ko. Natambong ibig ko, attorney, mahaw pa ko pero malate ko gamay. Di pamahaw rin ko. Ayaw kay, lahi magining pamahaw na ko buntag. Huwag masayang pamahaw bang gabi, no? Lahi kay, tinoon lang, mangitag yung kamunggay o buntag kay, kanang, ba? Ako man naging yung Dr. Kaog yung kamunggay. Tao, dato kay, dili man parehan Tomas nga. Pa doktor pa Tomas bisag wa gyud makaagi og usa ka subject sa medicine. So niuli ko nagdadali ko balik. Iyang giingon nga sinistor ako padaganog mayor. Way mansa onya
ang tanan niyang sweldo gihatag sa mga scholars, tanan pagdaig. Atong panahon na, so sige, tawagan ako dinhi. Akong giimbitar si Nestor ani. Konsehal pa siya, kung saan sa mga ikaw may panagano, wala tayo pondo hisitan kayo ka na, nagpanagana pa siya, lang ko. Pero nadugay, tungod sa partido, tinga, adili, actually, ang BOPK, adili ni political party, dili ni registrado sa Comelec. Kaning BOPK, kaning Bando Osmeña, Pondo, Kabungkagon. Kanawa, o kinsay, nadugay ni sugot si Nestor. Pinamay pads pungkol, nidaog atong Mayo 12, 2025 election. Nidaog sa diri, kapila na ko itong imbitar. Ari diri, sa mga nagyo kay daganan, luping plus kwarta. Atong panahon na si Tomas Perti pa nakadaig ni Nestor. Karoon noon nga, na mayor, na murag, nagmahay, tingin siya kay, ganun di man ako'y mayor mo, daog, matani ay ko. Uri ang angilad kay, imbis tabangan, itok mo na hinoon, sa mga itoyo ni mo, ikaya po'y mayor. Or gusto ni mong himuon, ni mong pasayaw, nos pad si Nestor Archival, kay ikaw may nagpadagan niya, o niya, nakadaog si Nestor tungod ni mo, tingali ay. Believe ko anin Tomas lang, kay perting biliba po niya siyang kagulingon, ganun mo lang si Gwen Garcia. Basaha sa bas, usa ka mo hukom, kay pataka lang ang tabi ng publiko, o niya, huwag mo na ka magbasa, matun pas mayor, huwag mo na basahan na amnas council. Kaya naman mong report, ana, kumplito naman ang water catchment facilities anang Montirasas. Tomas, grabe, kanis Tomas, ukad, wag ko ka-interview, ano kay pertinin pagka-arogantiha manubag. Oh ba? Isa ko ganahan kay basig, masupla po niya nato dire, o niya maputla na to, alinya, morag di na po maayang paminahon. Alas 8:54, matun pang boat sa Bladjik. Ganahan siya, dili parehas anang station dapit sa Pier 1, nga perti kabayas yun ang ilarabang dako diha, lalaki kaayog naong, di halata nga perti pong, si on gani ka, boss? Oh ba? Bugoy. Alas 8:54 gyapon. Aday ato ning bahinon, di ay Byron Garcia. Abi na kong pertigin sang isuga. Sus, atong niaging Sabado, Biyernes actually, nanggawas ang iyang mga picture gikan sa katong magshots. Ako niagi ko na tinuod lang. Kadagan akong magshots sa tinuod. Sa akong mga kasong libel, normal man na, i-magshot man yun sa si Byron. Pero dili ka, ito normal man ang nakay kasong kriminal. I-magshot ka katong iyang kaso niring istapa rin mandawi. I-magshot po siya ato. Walang kagawas. Pero, katong labing ilad, katong gipusasan siya nga, gibaklid, nga mura siya, matod pang mga junior kagahapon, mura siya piso nga na Hawks Canal. Pero, ang nakapabalhin iniyag sayo, basig na handlock po Dr. Aquino, nyor. Murag dugay-dugay, buka mapay mo undang na kadiya Vicente Soto sa tinuod lang. Kagahapon, ingon si Governor Pambari 4 sa iyang press conference, nanggawa sa mga newspaper karon, nang iyang naibung lang siya, anong dali kaya nakatransfer si Byron. Now, dito sa coffee shop gahapon, ako'y ka-meeting. So ito sa Toritos Taas, kay daghan isang kaila dito ba, daghang amigo. Particularmente sa mga department, sus ang DA secretary man ang gitawgan. Na napresos Byron dire gidakop, gibaklid, unya gimaltratos pulis. Unya karon kay nawag man pudayon si Secretary Chu daw. Second-hand information niya. Dito ni John Vic Remolia nga mo ay secretary sa DILG. Gimanduan nga, ganong imaltrato mo na sa Byron nga, bigsoon mo ng wakwak, bastang ilara. Naloko. Ganong imaltrato mo na isos wakwak. Naloko na. Tungod kayo ni, taas ko na yung blood pressure, balhin sa hospital, as ko media. Why, os ka oras na balhin na yun. Dito, Vicente Soto. Dito, Talisay Regional Hospital. Dili na sa District Hospital, ha. Di na under sa Department, di na under sa local government, kundi sa Department of Health. Diha. Sanganas, Vicente Soto. So, nabalhin na yun. Pagkahibaw di ay ni Secretary Chu, nga,
sus ang gidaog-daog, gibuli og mayong Byron Garcia. Ang anak man si gobernador, nangayo daw ha, kanay second-hand information, nangayo daw pasaylo ang DA Secretary nga gov imuhan itong anak matindi ta kumutabang ato. Mao na diha Byron, ikaw gani. Sa una, akong balikon ha, na ay mga batan-on nga public official incumbent karon. Dili pa na mga official kani adto. Dias Corona del Mar gihagad kani. Unsa may gusto nimong away? Kuha dito ka armas o gusto ka. Onya, og dili ka manumano, giingnan ka nga og musukol kag manumano magtapok kina imong bukog Byron. Nilakaw ka rin. Ako magay nanawa ka to kay ako atong panahon na padung ko diri syudad kay programa kog hapon gabi nanawag na ko ang atong amigo nga matibuangan ni Byron rin away maaring mga batanon. Kanabang mga anak po tong mga abogado sus di nanawag ko ato ano nyo kay morag to ay i-cover to ninyo kang Byron basig madugmok nas Byron ron. Kaya mga bata ba pati sakto isog na sus Byron hidagan ay. Pero og mag-vlog ni pirting isuga kay nagsalig lagi atong wak nga iso niya. Maglasos akong tan-aw ani duha pagka murag dili gyud siya atrasan. Pirti man pong pagkaisuga ni Byron kung naa siya daghang kuyog. Hello ko na. Ultimong sirip lalaki ingnan niya nga. Sir, magsirip ta ko sir kay da man kay bayranan ari di may order sa husgado ipasirip ka. 700,000 ha, yang istapang kaso ni Mandawi. So dong kay bag-ori ko nahuman og limpyo aring akong AK-47. Hantod ka ron, wag yun ito ka bayre. Nanay mo mando sa husgado. Isog-isog, may naman wala magpiso na humod sa uwan. May hingan ni, last na ko ha, Byron, hingan ni og kinsa ng mga pulisa nga nagmaltrato ni mo. Og kinsa, pag-iunsa ka pag maltrato nila, kay murag luod naman kaya mo pasangil. Kay halos tanang pulis des Talisay, og Talisay pulis man gani, nakaila ni mo nga si Byron Garcia ka. Soon kang lalay kani adtong naparot nga gobernadora. Di ay matod pang man Isus Junior Molo nga sa akong tag-an kani adto pag yun maglalis ginas Tomas og si Mayor Archival. Mao ba? Tomas piling mayor man. Rodwig Umiga, balik ko sa Amerika og Iran, boss. Oo, ito ang kuan peace deal nila pirmahan, boss, ha? Matod pa ni Boss Rodwig Umiga, balik ko sa Amerika og Iran peace deal gahapon. Gahapon ba, boss? Ingon kay Biyernes, wag ko kakita ani gabi na kay nalingaw ko atong actually dito naman ko kanang page sa Senado nagtanaw kay wag ko kita gahapon ako mga importanteng lagaw. Iningon si Boss Rodwig Umiga, balik sa Amerika ang peace deal gahapon, $300 billion man di ay katapat anak mismo si Congressman Marjorie Taylor Greene. Republican man di si Marjorie Taylor ang namahayag nga o kayon nako karon boss hatag 300 billion si Trump sa Iran di ay kuapod. Biha sa deputy sa grabihag damage mo to. Murag na uwaw si Trump ano yung kaya po murag ang krono gasolina mo uso sin taon ni balik og 113 taas sa inflation po nato ni Boss Rodwig at ang grabiha ang Cebu mismo na po nakabuhan straight 13 taas ang inflation rate pagkagrabihan. Kaya pong lawa tos duling kay sige halatang yung busog-busog program niya. Butang sa gagaw ni si Kaloy nga staff ni board member sa siya. May butang wala ko'y oras na ning adlaw nga Huwebes. Pizza 18 ni buwan sa Hunyo 2026. Akong partner sa Master Control si Boss Glenn Tudtud. Among station manager si Ma'am LV Canit. Gahapon hisgot na mo boss pasabot nako. Okay. Ato ning malipay kung halag sila magbilirana dito Boss Rodwig basta ang ato ano ring di musamot kal lugmok nitong ekonomiya. Ilang salamat ninyo salamat sa inyong mga pag-participate karong butaga. Kini inyong alagad o kapasaporte gihapon maayong buntag. Inyong nabati ang tulumanon. Padayong Pilipino! Hantod sa sunod higayon,
Daghang salamat sa inyong pagpabinaw. Tunghutong sa ato nga mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa Oriental Port and Allied Services Corporation kun Upaskor. Kadtong hutong sa ato mga balita, gihatud ug gidalit kaninyo sa To Go Travel. Safe, sulit, saya. Ug hatud usab kaninyo sa EXL Lives and Herbs Nutraceutical Corporation. Excellent health, excellent life. EXL Makabuhay Plus. My name is Jed and this is my wife Donna. We are the Boitrago family. Our family, we love EXL Makabuhay Capsule. Especially kami na ami toddler, 2 years old siya. Prone kaayo siya magsigig kasakit, ubo, sipon. Maglisod mi sa iyahang magbantay tungod dugay kay siya maayo. In just 3 days or less than a week, paspas kay iyahang recovery. Try EXL Makabuhay kay safe jud kaayo siya even for mga bata. Kami sa among pamilya, we love EXL Makabuhay. Kaya dili lang siya para sa mua as parents but also food para sa amuang anak. I EXL Makabuhay. Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Ang lahat ng produkto ng EXL Makabuhay Plus ay mabibili sa inyong suking butika na malapit